Good morning, students. I am Niljan Armawani at maaari niyo akong tawagin Sir Neil. At welcome sa ating talakayan ngayong araw na may titulo na Mga Taong Naglilingkod sa Komunidad. Bago magsimula ang ating talakayan, tayo muna ay mag-aali ng panalangin at hihingi ng gabay ng ating may kapal. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Binibigyan niyo po kami ng pagkakataong matuto at tumago. Gabayan niyo po kami habang kami nag-aaral ng kasinuturang ito. Tulungan niyo po kami maunawaan ang kasaysayan, kultura at mga aral ng nakaraan upang maging mabuting mamamayan kami sa kasalukuyan at hinaharap. Bigyan niyo rin po kami ng kalinawan ng kaisipan, katuwang na kaalaman at puso ng pasasalamat na may gamitin namin ang aming mga natutunan para sa kabutihan ng iba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan, maaari nang maupo ang lahat mga bata para makapag-check na ako ng inyong attendance ngayong araw. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan at maaari lamang na magsabi na, "Heto ako," kasabay ng pagtaas ng kamay. Simulan na ako. Toby, Trixie, Tini, aking kinatutuwa na lahat kayo nagsisipag na pumasok upang matuto. Ayan, bago magsimula ang ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng energizer. Kaya lahat tayo, mag-sit tayo at sabayan natin ang video na aking ipi-play. Ayan, sit tayo mga bata. Ayan, tayo na, huwag kayo iiyak. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Ayan, na-energize na ba ang lahat? Sana ginanahan na kayo kasi magsisimula natin ating talakayan. Ang una natin gagawin ay balik-aral na aktibidad na ang titulo is Tanong Ko, Sagot Nyo. Para sa unang gawain natin ay magbabalik-aral lamang tayo upang malaman kung natatandaan nyo pa ba ang mga nakarating talakayan. Ang babasahin ko ano to, sagutin ang mga sumusunod na tanong gamit ang mga unang natutunan. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tagapagbigay serbisyo sa mga mamayan? Pangalawa, ano ang tawag sa pagbibigay serbisyo o pagtugon sa pangangailangan ng mga tao? Pangatlo, ano ang tawag sa binubuo ng mga ordinaryong mamamayan at pribadong samahan? Pang-apat, ito ang namamahala sa pagbibigay kaalaman at sa komunidad. Ano ito? Okay? Magagaling kayong lahat dahil tama ang iyong sagot at naalala niyo pa. Ang unang sagot ay pamahalaan, pangalawa paglilingkod, pangatlo komunidad at pang-apat edukasyon. Magaling! Binabati ko kayong lahat dahil natatandaan niyo pa ang ating mga inaaral nitong nakaraan. Doon, tutungo tayo sa pangalawa nating aktibidad na may titulo na Alamin Mo! Sa panutong ito, tukuyin ang mga larawan at ibigay ang katawagan sa mga taong nagbibigay ng paglilingkod o serbisyo sa isang komunidad. May mga ipapakita akong mga larawan sa inyo at iyong tutukuyin kung ano ito at sino ang nagbibigay paglilingkod dito. Para sa larawan isa, tama, magaling Toby, paaralan at ang mga guro ang nagbibigay ng paglilingkod dito.
Sa larawan 2, mahusay, Timmy. Ospital ang tawag sa lugar na ito at ang mga doktor at nurse ang nagbibigay ng serbisyo rito. Para sa larawan 3, tama, istasyon ng pulis at mga pulis ang nagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng pananatili ng kaayusan at kapayapaan. Mahusay, Trixie. Sa larawan 4, magaling, Princess. Istasyon ng bumbero. Ang lugar na ito, ang bumbero ang nagbibigay ng serbisyo rito. Sa larawan 5, truck ng basura. Ang mga taong tagapagkolekta ng basura ang nagbibigay serbisyo sa komunidad. Magaling, Emma Rose. Magaling, mga bata, dahil inyo pa rin natatanda na mga pinag-aralan natin itong nakaraan. Kayo'y aking binabati. Kaya ngayon tayo tutungo agad sa susunod nating gawain na tinatawag ko na gusto kong maging paglaki. Sa gawain namang ito, sasagutin nyo lamang ang mga sumusunod na tanong. Mahuhusay ang iyong mga kasagutan dahil dasal ko at hiling ko na maabot ninyo ang inyong mga pangarap ninyong mga propesyon at maging daan kayo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo nyo sa ating komunidad at sa ating bayan. Ngayon, tayo tutungo na sa ating talakayan at iisa-isahin ang mga taong naglilingkod sa komunidad. Ano-ano ang kanilang tungkulin, kahalagahan, at ang kanilang mga serbisyo sa ating komunidad. Unahin na natin ang guro. Tungkulin nila na magturo at magbigay ng kaalaman sa mga mag-aaral sa iba't ibang larangan tulad ng agham, matematika, wika at iba pa. Nagbibigay sila ng paggabay sa moral at pagpapahalaga sa mga mag-aaral. Mahalaga sila. Ang mga guro ay tinuturing na haligi ng edukasyon. Bukod sa pagtuturo ng kaalaman, sila rin ay nagsisilbing inspirasyon at role model para sa mga kabataan. Ang kanilang pagtuturo ay nagbibigay ng matagalang epekto sa kinabukasan ng mga mag-aaral at sa pag-unlad ng lipunan. Doktor at nurse. Ang kanilang tungkulin ay ang pagbibigay ng serbisyong medikal tulad ng pagsusuri, paggagamot at pagpapayo para sa pangangalaga ng kalusugan. Tinutulungan din nila ang mga pasyente sa kanilang paggaling at pag-iwas sa mga sakit. Mahalaga sila. Sila ang nasa frontline ng pangangalaga sa kalusugan na nagbibigay ng sandigan ng komunidad sa panahon ng pandemya, kalamidad o kahit pang araw-araw na sakit. Ang kanilang dedikasyon ay mahalaga upang mapanatiling malusog at produktibo ang ating lipunan at ang buong komunidad. Pangatlo, mga pulis. Tungkulin ng mga pulis ang panatili ng kaayusan sa lipunan, sugpuin ang kriminalidad, at bigyan ng proteksyon ng mga mamamayan. Tumutulong din sila sa panahon ng sakuna at emergency. Ang kanilang kahalagahan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa isang komunidad ay isang mahalagang pundasyon para sa maayos na pamumuhay. Ang mga pulis ang nagsisiguro na ang batas ay naisasapatupad ng patas at ang mga tao ay malaya mula sa takot ng kriminalidad. Pang-apat, bumbero. Tungkulin nila ang pagresponde sa sunog, sakuna at iba pang mga emergency tulad ng pagliligtas sa mga natrap na individual. Ang kanilang kahalagahan sila ang unang tumutugon sa mga insidente ng sunog at iba pang aksidente. Kahit sila ang nagliligtas sa maraming buhay at ari-arian. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng seguridad sa komunidad laban sa mga hindi inaasahang trahedya. Panglima, magsasaka. Kanilang tungkulin ay magtanim, mag-ani at magbigay ng mga supply na pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang komunidad. Kahalagahan nila, ang mga magsasaka ang pundasyon ng sektor ng agrikultura na siyang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng bawat isa. Kung wala sila, mawawalan ng sapat na supply ng pagkain na maaaring magdulot ng kagutuman at kahirapan sa isang komunidad. Basurero. Kanilang tungkulin na mangolekta ng basura, tiyakin ang tamang segregasyon at panatili ng kalinisan sa kapaligiran at komunidad. Lubha silang mahalaga dahil
Ang kanilang serbisyo ay kritikal na sa pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad na nagiging daan upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, polusyon at iba pang banta sa kalusugan ng mga taong nakatira sa isang komunidad. Sunod, punong barangay at opisyal na barangay. Tungkulin nilang mamuno, mag-organisa ng mga programa at tiyakin na may papatupad ang mga patakaran para sa kaayusan ng barangay o ng komunidad. Mahalaga sila dahil sila ang mga namamahala sa pinakamaliliit na unit ng pamahalaan. Ang kanilang epektibong pamumuno ay nagbibigay ng konkretong solusyon sa mga lokal na isyu tulad ng kalinisan, kalusugan at edukasyon. Ang susunod, voluntaryo. Kanilang tungkulin na tumulong sa mga proyekto para sa ikabubuti ng komunidad tulad ng relief operation, clean-up drives at tree plantings. Sila'y mahalaga. Ang kanilang walang hinihintay na kapalit na pagtulong ay nagiging inspirasyon para sa iba. Ang kanilang pagsisikap ay nagpapalakas ng diwa ng bayanihan at pagtutulungan upang mas maging maayos pang ating komunidad. Pangsyam, inhenyero. Kanilang tungkulin ay magdisenyo at magtayo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay, ospital, paaralan at iba pa. Sila'y mahalaga. Ang kanilang kontribusyon ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng pamumuhay ng komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto, nagiging mas madali, ligtas at maayos ang mga pang-araw-araw na buhay nating mga tao sa isang komunidad. Pang-10, negosyante. Tungkulin nila na magpatakbo ng negosyo na nagbibigay ng trabaho, serbisyo at produkto sa isang komunidad. Mahalaga ito. Ang mga negosyante ay nagsisilbing makina ng ekonomiya. Ang kanilang mga negosyo ay nag-aambag sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay at pagpapalago ng ekonomiya ng isang komunidad o ng isang lugar. Hindi lamang ito ang mga taong naglilingkod sa komunidad, marami pang mga taong naglilingkod. Kasama na dito ang mga electrician, tubero, paramediko, guro sa espesyal na edukasyon o tinatawag na SPED teachers. Social workers, tagapangalaga ng kapaligiran or tinatawag na sa English na environmental worker, karpintero, volunteer rescuer, tagapaghatid ng mga balita o mamamahayag, driver ng pampublikong mga sasakyan. Ayan, natapos ng ating talakayan. Para naman sa gawain, ito naman ay inyong gagawin. Tapos ng ating talakayan, tayo na itutungo sa gawain na may pamagat na dapat alam mo. Sa panuto na ito ay kukuha lamang kayo ng larawan mula sa kahon at ididikit sa talahanayan ang mga kaakibat na simbolo ng mga taong tinutukoy. Kagaya sa number 1, doktor, pangalawa, karpintero, pangatlo, guro, pang-4, bumbero at pang-5, abogado. Ang iyong gagawin lamang ay kukuha ng larawan sa kahon na ito at naglalaman ng mga kagamitan ng mga taong naglilingkod sa komunidad at ihahanay nyo lamang ito sa larawan na sumisimbolo ng mga naglilingkod. Ayan. Sino ang nais magsagot? Magtaas lamang kayo ng kamay. Ayan, tila nauunawaan talaga ng mga mag-aaral ko ang talakayan kaya lahat ay nagtataas ng kamay. Sige, magtatawag na ako agad ng 5 sasagot at sabay-sabay kayo pupunta sa harapan upang hanapin ang mga larawan na tutugma sa larawan na nakikita natin sa ating blackboard. Ayan, aking tatawagin ay sina Aryan, si Omar, si Rose, si Gwyneth at si Simon. Ayan, maaari nyo na itikit. Ayan, dahan-dahan lang sa pagtikit ng mga larawan, mga bata. Ayan, tutungo agad tayo. Tapos na tayo sa ating aktibidad na isa. Ngayon, tutungo tayo sa bago nating aktibidad. May tanong ko sa inyo.
Gusto ko sagutin niyo ito ha. Bilang isang mag-aaral na kasapi ng komunidad, anong paglilingkod o pagserbisyo ang maibibigay mo upang makatulong sa pag-unlad at makatugon sa mga pangangailangan ng mga taong kinabibilangan ng komunidad mo o nakakasama mo? Mahusay! Natutuwa ako sa inyong mga sagot. Tandaan nyo, kahit ano pa man yan, maliit man or malaking tulong, ay malaking bagay na ito upang makatulong ka sa inyong kapwa. Tandaan nyo, ito mga bata, na ang pagtulong o pagbibigay ng serbisyo ay dapat walang pinipili dahil ang pagtulong ay para sa lahat. Ang bawat mamamayan ay may responsibilidad na ginagampanan sa kanilang mga komunidad. Ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyo upang makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad ay tinatawag na paglilingkod. Bilang kasapi ng komunidad, meron tayong iba't ibang pangangailangan na dapat matugunan. Ang mga taong naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa komunidad na nakatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan ay ang mga guro, pulis, barangay tanod, bumbero, nurse, doktor, tagapagkolekta ng basura, kartero, karpintero, tubero, at iba pa. Dapat natin silang pahalagahan at bigyan ng importansya ang mga taong naglilingkod sa ating komunidad dahil sila ang nakatutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan sa isang komunidad. Bago matapos ang ating talakayan, tayo magkakaroon ng maikling pagsusulit upang malaman talaga natin kung kayo ba talaga yung nakinig sa ating talakayan. Kaya kumuha kayo ng inyong kwaderno at magsulat ng 1 to 10 at ibabanggitin ang mga katanungan. Okay, sino ang nakakuha ng 10? Taas lamang na kamay. Magaling, marami-rami naman ang nakakuha ng 10 puntos. Sino naman ang nakakuha ng 9 na puntos? Okay, 4. Sinakakuha ng 8. Okay, 2. 7, wala. 6, wala. 5, 4, 3, 2, 1, wala. Okay. At binabati ko kayo sa inyong kagaling at nakakuha kayo mataas na puntos. Napapakita lang nito na nakikinig talaga kayo sa ating talakayan at inyong inunawa at inintindi ang aking mga sinabi. At bago tayo magpaalam, ito ang inyong mag-itakdang aralin. Inaasahan ko na magagawa niyo ito at hindi makakalimutan na gawin, ha? Kopyahin na ninyo sa kwaderno at gawin ito sa inyong mga tahanan. Pagkatapos kopyahin ay magpapaalam na ako. Okay, paalam section matulungin at magkita-kita ulit tayo bukas at maraming salamat. Goodbye matulungin!